lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayong araw po, lumabas po ang resulta ng bar exams. Parang nasa 37% or 34% ang pumasa sa kabuang total na mga nag-take ang naging mga bagong abogado sa ating bansa. Meron akong kapatid ng isang kaibigan na nung nakita ko sa Facebook na pumasa ang kanyang kapatid, tinawagan ko siya. Sabi ko, paki-congratulate naman sa kapatid mo. May bago na kayong abogado sa iyong pamilya, sa inyong pamilya. Sabi niya, oo nga, Father, laking pasalamat namin. Tapos, ikwinento niya ang naging paglalakbay ng kanyang kapatid na sabi niya, nagtrabaho, at the same time nag-aaral ng the usual na maraming beses natin narinig na nagiging abogado, na nagtatrabaho, pinagsasabay ang pagtatrabaho at pag-aaral. Pero sabi niya, nung bar exams na daw, yung kanyang kapatid kinakabahan, at the same time, parang gusto nang bumitaw. Ayaw nang bumalik sa examination center pagkatapos ng unang Sunday, ng unang weekend. Dahil yung kanyang katabi daw, hindi na kinaya. Natutulog. Nakatulog daw sa habang nag-e-exam. Sabi ko, pwede bang mangyari ang ganon? Sabi niya, oo, Father, yun ang kwento niya. As in, literal daw na natulog. Tapos nung nagising, nag-answer ulit. Tapos nakatulog daw ulit. Sabi ko, pwede ba? Ano yun? Parang ginawang quiz lang. Sabi ko, bakit nangyayari ang ganon? Sabi niya, minsan daw dahil sa pressure. Pressure. Puyat, ilang araw, ilang linggo, ilang buwan na hindi makatulog ng maayos. Minsan daw, information overload na. Binabasa daw ang question, minsan sa sobrang dami ng iniisip, at idea, or di kaya minsan nabablanko na. Wala nang pumapasok, wala nang naiisip, na isagot. Kaya nagpapahinga, parang, sabi niya, parang nagsha-shutdown daw ang utak ng tao. May ibang tao daw na ganun. Information overload, wala nang pumapasok, nagsha-shutdown, parang computer, dahil napupuno na. Nung panahon ni Jesus, yung mga Hudyo, parang ganun din sila. Information overload. Hindi dahil nag-take sila ng mga exam o kung ano-ano. Pero sa dami ng mga pinadalang mga propeta ng Diyos upang turuan sila tungkol sa kaharian ng Diyos, tungkol sa mabuting balita, yung mga tao, karamihan sa mga Hudyo, naririnig na lang ang salita ng Diyos, pero hindi na iniintindi. Naririnig, pero hindi pinakikinggan. Narinig lang nila ang salita ng Diyos, pero lumabas sa kabilang tenga. Hindi dahil information overload siguro, kundi ayaw nilang tanggapin. Isinarado ang kanilang isip at puso sa salita ng Diyos. Dahil para sa kanila, ang mga taong ito, hindi ka panipaniwala. Para sa kanila, hindi totoo ang sinasabi ng mga taong ito. Sila mismo ang umayaw sa salita ng Diyos. At maging nung si Jesus na ay dumating dito sa mundo, yung mga tao din na kasama niya, yung mga Hudyo na nakakita at nakarinig sa kanya, maging sila, hindi naniwala. Para sa kanila, hindi ka panipaniwala ang sinasabi ng taong ito. Pwede palang mangyari na yung tao sa harapan mismo ng Diyos, tao ang umaayaw, tao ang lumalayo, tao ang umaalis, tao ang ayaw marinig ang mismong salita ng Diyos na lumalabas sa bibig ng anak ng Diyos. At yun ang sinasabi ni Jesus sa Ebanghelyong binasa.
Sabi niya, para kayong, sabi niya sa mga Hudyo ng kanyang panahon, para kayong mga bata sa palengke, sa kalye. Tinugtugan kayo, hindi naman kayo sumayaw. Tinugtugan kayo ng mga malulungkot na mga kanta, hindi naman kayo tumangis. Ibig sabihin, hindi kayo nakinig. Hindi niyo binigyan ng atensyon ang salita ng Diyos. Sa papalapit na simbang gabi, araw-araw tayo magsisimba. Ang iba pa nga sa atin, dahil may mga gawain sa simbahan, minsan umaga at gabi ang gagawing pagsisimba. Minsan, pare-pareho na ang ating naririnig na ebanghelyo. At hindi lang minsan, pagsimbang gabi, pare-pareho talaga ang ebanghelyo. Taon-taon, ganun lagi ang ating naririnig. At ang hamon sa atin, hindi lamang na marinig ang salita ng Diyos, kundi pakinggan at pagnilayan ito. Marahil kasi siguro, hindi nyo na pakikinggan yung sinasabi ng pare. Minsan, paulit-ulit na lang ang sinasabi namin. May mga examples nga kami, may mga halimbawa nga na ilang beses nyo na narinig. Ang hamon po, nasa sa atin mismo. Kukumpletuhin natin ang simbang gabi hanggang sa Kapaskuhan, pero nakakalungkot kung pagkatapos ng Pasko, pagkatapos ng simbang gabi, wala man lang tayo naintindihan, wala man lang tayong napagnilayan sa mga pagbasa, sa mga ebanghelyo. Ito siguro ang magandang paalala sa atin ngayon. Bago magsimula ang simbang gabi, sabihin natin sa ating sarili, makikinig ako, magsisimba ako, hindi dahil gusto ko lang magsimba at makumpleto ang simbang gabi. Magsisimba ako at kukumpletuhin ang simbang gabi, hindi dahil may hinihiling ako sa Diyos na gusto kong magkatotoo o gusto kong ibigay niya sa akin pagkatapos ng 9 na araw. Hindi. Sabihin natin sa ating sarili, kukumpletuhin ko ang simbang gabi at sisiguraduhin ko sa bawat araw may matututunan ako, may mapagninilayan ako sa mga pagbasa at ebanghelyo sa loob ng banal na misa.